So, ito yung na-discuss ko kanina. Okay, proceed tayo sa equation ng hyperbola. So, sa equation, so we have here the general equation, no? So, ayan. So, mapapansin niyo dito, may negative, positive sa A. May positive, negative doon kay C. Kasi sa hyperbola, meron tayong condition. Ayan. So, ayan. Ito, laging tandaan ito, guys. So, si A is not equal to C and they have a different sign. So, kung negative si A, dapat positive si C. Kung positive si A, dapat negative si C. Yung equation na to is, kung makikita ninyo, meron C term involving BXY. So, kung sa equation nakikita nyo to, nag-exist ito, ibig sabihin, yung principal axis natin is hindi siya vertical or horizontal. Ibig sabihin, inclined siya. Ganyan siya. So, yung hyperbola natin, ganyan. Or pwedeng ganyan. Basta naka-incline siya. Hindi vertical or hindi horizontal yung principal axis natin or yung transverse or the other parts natin. Paano magiging vertical or horizontal si principal axis natin? So, kapag ganito, kung makikita ninyo, napapansin nyo, wala si term na BXY, no? Ibig sabihin, 0 yung B mo. 0 yung B. Ayan. So, dapat si A, hindi siya equal kay C, and magkaiba sila ng sign. Kung, again, sabi ko, kung negative si A, dapat positive si C. Kung positive si A, dapat negative si C. So, kung ganito yung equation natin, wala na yung term ni BXY. Yung principal axis natin is either vertical or horizontal. And laging tatandaan, recall nyo lang yung discussion natin before na anong tawag dito. Class, anong tawag? Okay, very good. Discriminant. Tama. So, ibig sabihin sa hyperbola, ang discriminant niya is always greater than 0 or positive numbers. Positive numbers. Tama. Okay. Kasi di ba magkaiba ng sign yung A and C, di ba 0 ito? 0. So magkaiba ng sign. Pwedeng negative, pwedeng positive. So kung multiply natin yung negative doon sa negative dito, magiging positive siya. Positive number yung makukuha. Therefore, positive number is always greater than 0. Okay, next. How about naman sa standard? Yan. So, ito yung standard natin. Okay? So, standard natin, paano, mahalaga na alamin mo kung nasaan dyan yung positive part. Saan yung positive term ng equation natin. Kasi, doon sa ellipse, kung matatandaan ninyo, A is always greater than B. No? Pero dito, depende. So, ang condition natin is A is always positive. So, dapat si A nandun siya sa positive na part. Di makita. Nandun siya sa positive na part. Ito si A. Si A, dapat nandito sa positive na part. Yan. Kung nasaan yung positive na part, ibig sabihin nandun si A. Okay? Ibig sabihin nandun si A. A is always positive, no?
So, hanapin mo yung saan doon yung positive. Ibig sabihin nandun si A. And then, tingnan mo kung nasaan naka-under. Kung dito, si A, nasa ibaba ni X or nasa denominator ni X. Ibig sabihin, yung transverse axis or yung principal axis parallel to the x-axis. Therefore, ang ating ellipse is ganyan. Horizontal ellipse siya. Yan. Dito na pala siya. Yan. Yan. Ganyan yung ellipse natin. So, first, pag given ang standard, alamin mo kung nasaan yung positive. Halimbawa, tinatanong sa inyo, given yung equation, what type of ellipse? Whose equation is this? Like this, for example. Yan. Ito given. Para hindi ka na mag-solve, hindi ka na mag-calculate, i-analyze mo siya, i-assess mo siya, i-judge mo siya kung nasaan si A. So, dapat si A nandun siya sa positive na term. Yan. So, ito na positive na term. And, nasaan, doon sa positive na term, ano yung nasa taas? Or ano yung nasa denominator? Kung si X yung nandito, therefore, yung A natin nasa baba. Ibig sabihin, transverse axis is parallel or yung type of ellipse natin is horizontal. Yan. Check natin, compare natin yung isang equation. Sorry, dapat dapat hyperbola to. Hyperbola yan. Okay, anong napapansin nyo dito sa equation na to? Kung mapapansin natin, dapat hanapin ulit natin kung nasaan si A. No? And A is always positive. Dapat si A nandun siya sa positive na term. Kung mapapansin mo, nandito siya. Okay, so positive ito. Ibig sabihin, nandito si A. And ano yung nasa taas niya? Under siya ni Y. Ibig sabihin, yung transverse axis natin is parallel to the Y-axis. Parallel to the Y-axis. Therefore, yung type of ellipse natin is horizontal. No, horizontal. So, kapag si A nasa under ni Y, horizontal hyperbola. And kapag si A nasa under ni X, horizontal hyperbola. Okay? Paano malalaman si A? Paano malalaman si A? Paano malalaman si A? Diba? Nandun siya dapat sa positive part. Ayan. So, ito yung complete part ng hyperbola natin. No? Ayan. Ayan. So, meron tayong vertex. Let's say vertex 1. Meron tayong vertex 2. Meron tayong focus. Let's say focus 1. Meron tayong focus 2. Then, ito yung set of points natin. Yan yung set of points. Set of points. And then, ito yung asymptotes. Asymptotes. Yan. Ito yung directrices. Ito yung tawag nito, latus rectum 1, latus rectum 2, center. Ito yung conjugate transverse axis, sorry. Ito yung transverse axis. Hindi makita. Ito yung transverse axis. Yan. Ito. And then conjugate axis. Ito yung A, no? A. Ito. A. Or si semi-transverse. Ito naman si B. Or the semi-conjugate. And then ito si focal length. Yan. C. Si focal length. Si focal length, distance from focus to center. Dapat or ito din ang focal length. Or focal length. Yan. From center to focus. Or focus to center. Yan. So, example natin, let's say, x squared
over 2 minus y squared over 4 is equal to 0. Okay, so x squared over 2 minus y squared over 4. So, nasaan dyan si A? Nasaan si A? Dapat si A nandun siya sa positive na term. Saan dyan yung positive? Diba nandito yung positive na term? Ibig sabihin nandito si ano? Si A. And saan naka-under si A? Nasaan naka-under si A? Diba kay X? So, naka-under siya kay X. So, ito si X. Nandito si A. Ibig sabihin, kapag si A nasa under ni X, ang ellipse natin is horizontal. Okay. Example, x minus 1 squared over 25 minus y minus 2 squared over 9 is equal to 1. Dapat 1 pala ito, sorry. Dapat 1 yan. Dapat 1 yan. Okay. So, ayan siya. So, anong type ng ellipse to? So, hanapin natin muna si A. Si A dapat nasa positive part siya. Saan dyan yung positive? So, nandito yung positive. Yan. So, nandito yung positive. Ito. Yan yung positive natin. So, ibig sabihin, nandito si A, nandito siya. No? And saan siya naka-under? Under siya ni X. Ibig sabihin, anong ellipse natin? Ay, hyperbola natin? Yes, horizontal. Okay, how about y squared less x squared over 1 over 2 is equal to 1. Okay, nasaan si A? Nasaan si A? So, si A nandito. Bakit nandito? Kasi diba sabi natin kay A dapat si A nandun siya sa positive na part. So, nandito ito yung positive part ng equation natin. And saan siya naka-under? Under siya ni y. Ibig sabihin, yung ellipse natin is vertical. Yan. So, yun lang for today. So, pag hindi naintindihan, message nyo lang ako. May queries, message nyo lang ako. Okay, so Monday quiz tayo para ma-practice kayo. That's all for today. And I love math. Okay. Review well, review well, review well. Yun lang.